welcome sa inyong lahat sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw ating tatalakayin is about the analog tester. So, paano basahin yung mga guhit na yan? So, may value yan kasi per line. So, ano nga ba ang analog tester? Ang analog tester ay ginagamit upang sa ating pagre-repair, no? Sa pagsusukat ng mga voltahe, kuryente, resistance ng bawat component. Ito rin ginagamit natin para mag-troubleshoot. Paano natin malalaman kung sira ang mga component. So, ito pong video na to is part 1 pa lang to, no? So, sa part 1, i-discuss natin about sa tester. So, bago tayo mag-proceed dun sa pagbabasa ng mga line. So, medyo mahaba kasi yun. So, sa part 2 natin yung i-discuss. So, keep on watching lang. So, may mga nilagay akong mga parang subtitle dyan sa information about sa ating tester. So, habang nanonood kayo is may mababasa kayo na information. So, para maiksi lang ating video, so nilagay ko niya mga information. Pag-usapan natin ang test probe, no? Yung ating pang test. So ito yung pinaka-importanting part ng tester. So meron kasing tinatawag niya na red and black, yung kulay niya red and black. So yun yung test probe natin. So meron tayong idadagdag na very important dito sa ating discussion. Ito yung tinatawag natin sa Japanese standard. Ano ba ang Japanese standard? Dito po nangyayari yung pag magte-testing tayo is binabalik natin yung polarity ng ating test probe. So originally yung red natin is positive, then yung black is negative. So kapag magte-testing kayo ng diode, transistor, is i-reverse polarity niyan. So yung red magiging black. Okay? At yung black, siya naman yung magiging red. Yung selector knob. So dito yung ating ito yung ating selector ng ating meter na ginagamit para makapag-change tayo kung anong gusto nating i-check. So it comes from different ano po yan na itsura. Tulad nitong nasa kanan is lumang modelo, ito yung nasa kaliwa. Then mapapansin nyo sa kabila is maraming features sa resistance niya up to 100k. Then ito namang isa is up to 10k lang, medyo mababa. Luma na kasi itong isang model. So yan yung ating function na. So doon sa ibang part ng ating gagawing video, so explain ko paano pag-maintain itong ating meter na ito, no? So explain ko lahat ng function. So stay tuned and wait for it. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless po sa inyong lahat at keep on learning, keep on fixing sa mga ka-technician ko dyan. Thank you.